I read this book of Proverbs 18:2. A fool takes no pleasure in trying to understand. He only wants to express his own opinion. Basahin din natin sa Tagalog. Sa aklat naman po ng Kawikaan 18:2, ang hangal ay hindi nalulugod sa pangunawa, kundi ang maihiyag lamang ang sariling paniniwala. Alam niyo po, maraming ganyang tao. Kaya narito yung ating channel para hindi tayo magkaroon ng kanya-kanyang paniniwala, kundi yung itinuturo ng ating Panginoon Kristo. At bago po yun, at para tayo makapag-aral ng salita ng Diyos, kayo po welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At bilang suporta po sa ating channel, please subscribe. Ano po? At ngayon, magbigay po tayo ng linaw sa mga ganitong komento, para tayo po ay madagdagan ng kaalaman. At the same time, ganun din po, matulungan natin yung mga taong walang pangunawang espiritual. Kasi po, matatawag na hangal kung hindi ka matututo ng salita ng Diyos. Di ba? Kung hindi ka naghahangad na matuto, yun po ay tinatawag na hangal ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yun. Kung babasahin natin sa ibang salin, ito naman po ang nilalaman ng kasulatan. Basahin natin. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Na malinaw po ba? Kaya yung mga hangal ay ayaw matuto sa mga aral ni Kristo, kaya matatawag silang hangal. Ngayon, pagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo maging hangal, katulad ng ganitong mga komento na kulang sa unawa, para matulungan natin siya. At the same time, tayo din po matuto kung tayo may mga ganitong kaisipan. Basahin natin. Nagalak si Abraham nang makita ang aking araw, hindi ito yan sa kalaliman. Ituloy pa natin ang kanyang komento. Nagalak si Abraham tapos nakita ang araw niya, ito yung pagsilang ni Kristo. Okay, let me clear. Totoo ba na si Abraham ay nagalak ng panahon na si Kristo'y isilang dito sa mundo? Are you agree? I'm not agree because this is not true. Malinaw po ba? Walang katotohanan yan. Bakit? Ganito lang ang paglilinaw dyan sa mga bagay na komento niyan. Can you imagine? Abraham was died. Tanda po ninyo, patay na ba si Abraham sa panahon ni Kristo nung isinilang siya? Malinaw po, si Abraham ay patay dyan. Si Jesucristo isisilang sa bagong tipan. Samantalang si Abraham, sa panahon pa ng libo-libong taon na nakalipas, sa panahon pa ng Genesis, di ba? Kung titingnan natin, yung panahon ni Abraham, sa chapter 12 niyo malalaman, and so forth. Ngayon, ito yung tanong. Kapag ba namatay ang tao, nalalaman ba niya ang nangyayari sa panahon ni Jesus Christ? Katulad ni Abraham. Alam ba niya yan? Kasi sinasabi niya dito, nagalak daw si Abraham nung ipinanganak si Jesus. Tingnan natin, lahat ba na napunta doon sa Sheol, katulad ni Abraham, alam ba niya ang nangyayari at nagaganap? Puntahan natin yung talatang yun na magbibigay sa atin ng pangunawa. Puntahan natin yung aklat ng Ecclesiastes 9:10. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, walang kaisipan, walang kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Yan po, malinaw po. Sapagkat walang gawa, walang kaisipan, walang kaalaman. Alam ba ni Abraham? Sapagkat lahat po ng namatay po, doon napunta sa Sheol, alam ba ni Abraham? Tanong ko dito sa nagkokomento. Alam ba ni Abraham? O mga kapatid, kayong sumagot. Tama ba ang sinasabi niya? Na kung saan si Abraham ay patay nung panahon na isinilang si Kristo, alam ba niya? Sapagkat sinasabi sa aklat ng mga ngaral o Ecclesiastes 9:10, lahat po na napunta sa Sheol, walang alam na nagaganap sa ibabaw ng lupa. O puntahan natin. Ito po ang patunay. Lahat ng napunta sa Sheol. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Nakita po ninyo? Lahat ng kanilang alaala malilimutan. Paano niya maaalala si Jesucristo nung panahon niya siya ipinanganak? Nakita po ninyo? Kasi patay si Abraham. O, di ba? So, dito, nagkakamali ng diwa. Kaya, kaibigan, kung gusto mong matuto sa aral ni Kristo para hindi ka matawag na hangal,
Hindi ako nagsasabi na ikay hangal, kundi sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga taong hangal yung ayaw nilang matuto sa katotohanan. Di ba? Balikan natin muli yon para maintindihan natin. Ang hangal ay hindi nalulugod sa pangunawa. Sa isang salin, ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. O kaya kung gusto mong hangarin na matuto, ay di unawain natin ito. Gusto mo bang matawag na hangal? Ay, kung ayaw mong matuto. Pero kung gusto mong matuto, hindi ka matatawag na hangal. Yan po'y sinasabi ng kasulatan. Kaya kaibigan, ito pa, ililinaw ko sa iyo. Kasi ang talatang iyan, para maintindihan mo, pupuntahan natin yon. Anong sabi dito sa talatang ito na ating babasahin? Juan 8:56. Para maintindihan mo yung nagalak si Abraham. Unawain mo ito, ha? Sabi dito sa Juan 8:56, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Paano matutuwa si Abraham? Patay ngayon. Kailan yung sinasabi ni Jesus? Noon sila'y magtatagpo. Saan sila magtatagpo? Kasi yung panahon ni Kristo, yung araw ni Kristo, yun nga po yung kanyang panahon na siya'y pumunta doon sa dakong kalaliman ng lupa. Diba? Malinaw naman po. Basahin natin yon para makita natin yung katotohanan na sinasabi ni Kristo, pumunta doon sa kalaliman ng lupa. Basahin natin. Basahin natin dito sa Mateo 12:40. Ito yung panahon na siya'y napako sa krus, namatay at inilibing yung kanyang katawan at yung kanyang espiritu o yung kaluluwa pumunta doon sa dakong kalaliman. Basahin natin Mateo 12:40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapa sa ilalim ng lupa. Malinaw po ba? Mapapa sa ilalim ng lupa. Anong tawag doon? Basahin natin yung sinabi ni Jonas, yung panahon niya. Jonas chapter 2 verse 2. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Alam niyo po, dito sa pangungusap na ito, kung paanong si Jonas ay nasa tinatawag na Sheol. Iyon po ay sinasabi ni Jesucristo dito sa ating binasa kanina. Malinaw po, dito sa sinasabi ng ating Jesucristo, comparing doon sa nangyari kay Jonas at mangyayari sa ating Jesucristo na 3 araw at 3 gabi na mapapasa ilalim ng lupa. Kaya tinatawag yung Sheol. Malinaw po ba? So ibig sabihin, dito sa mga komento ninyo, ayaw nyong tanggapin na si Kristo ay pumunta doon sa kalaliman at doon nagtagpo si Abraham at si Jesus, ang ating Panginoon Kristo. Kaya nagalak. Pero ang inyong paniniwala, nagalak si Kristo nung ipinanganak si Kristo, ay hindi nga po pwedeng magalak si Abraham sapagkat siya'y patay. Nasa lugar ng mga patay. Malinaw po ba? Kaya yung lugar ng mga patay, pinuntahan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi dito sa Juan 8:56, muli natin balikan ito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Ito ikinukwento ni Jesus. Dapat niyong malaman. Ngayon, ibig sabihin niya na makita ang aking araw sa ibang salin para makita ninyo. Kasi yung sinasabi ni Jesus, hindi pa yan nagaganap. Magaganap pa lang. Basahin natin sa isang salin. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita po niyo, makikita niya. Kailan niya makikita? Di siyempre, nung panahon na siya ay bumaba doon sa kalaliman ng lupa. Pinuntahan niya yung tinatawag na Sheol. Nakita po ba ninyo? Yun ang malinaw. Kaya nga, doon natuwa sila nung nagkita sila. Madami na tayong talakay diyan na ayaw talaga yung paniwalaan na Sheol yun, na kung saan nakasegregate yung mabuti at masama, yung mananampalataya at hindi nakasegregate. Kaya nga po mayroong tinatawag na pagitan.
May pagitan, may hati. May lugar ang Hades at Sheol. At yung Hades ay lugar na nagdurusa ang mga kaluluwa nila. Samantalang doon sa lugar ni na Abraham at ni Lazaro, inaaliw ang kanilang kaluluwa nung dumating si Kristo doon. Nakita po ba ninyo? Kasi pupunta doon si Kristo. Kaya si Abraham ay natuwa nung nakita yung araw ni Kristo, yung panahon na siya ay bumaba doon sa dakong kalaliman ng lupa. Ngayon mga kapatid, idagdag pa natin itong komento na ito, no? Basahin natin. Sa Genesis 18, Lord, Lord, gusto ko lang i-emphasize kay Mr. Owen na pakita ang Kristo, yumukod pa si Abraham. Alam niyo po, pag ganito ang unawa nila sa mga binabasa, yang panahong yan, hindi pa ho bababa si Kristo para magkatawang tao. Alam niyo po, doon sa Genesis chapter 18, may 3 panauhin. Yan po yung mga anghel na dumalaw kay Abraham. Bakit sasabihin mong si Kristo yung dumalaw at yumukod si Abraham? Yung salitang yumukod, hindi naman para sambahin. Tanda po, yumukod, parang natin, paggalang yon. Nagbabaw ka lang, di ba? Hindi yung yumukod o sumamba, baka iniisip niyo, sinamba yung anghel, hindi po. Bawal sambahin ang anghel. Kung ibabase mo ito kay Juan, sinabi ni Juan, wag mo akong sambahin. Puntahan nga natin yun, kasi bawal sambahin ang mga anghel. Puntahan natin yon. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan, Pahayag 22:8. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Tingnan po ninyo ha. Tingnan niyo po ho. Lumuhod si Juan sa anghel. Anong sabi ng anghel? Ito rin natin sa verse 9. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, itong mga ganitong kaisipan, magkakamali talaga ng interpretation kung sasabihin niya, isa doon sa mga anghel ay si Kristo na para sambahin. Hindi po sumamba si Abraham doon sa mga anghel na yun. Yumukod lang po, nagbaw. Kahit basahin natin yan sa isang salin, puntahan natin yon para magbigyan tayo ng linaw. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang. So paggalang lang po yung pagyukod. Nakita po ba ninyo sa inyong mga itinatanong? Paggalang lang po yun, hindi para sambahin yung mga anghel. Nung dumalaw yung 3 anghel kana Abraham. O di ba na naman yung inyong diwa na kung saan pag hindi nyo talaga alam ang pangunawang espiritual sa mga nakasulat, ililigaw po kayo. Katulad nito, kung ito isang mangangaral, ay marami siyang maililigaw. Idagdag pa natin ito. Dito po sa Genesis 15 at Genesis 18, dito nagalak si Abraham nang makita ang araw ng Panginoon Jesucristo dahil binigyan siya ng anak, ito'y si Isaac. O ito pa no, nagalak na naman sa panahon daw nung binigyan ng anak si Abraham na si Isaac. Mga kapatid, pansinin ninyo itong mga kanyang mga unawa, no? Nagalak na daw noong panahon na si Kristo ay isilang. Tapos, dito sa kanyang komento pa sa Genesis 15 at 18, dito naman daw nagalak uli si Abraham nung binigyan siya ng anak na si Isaac. Ganun ba yung pangunawa? Ay di ba hindi ito kapanipaniwala sa kanyang komento o kanyang diwa? Kaya ang kanyang sariling paniniwala. May sarili siyang paniniwala. Balikan nga natin yung talatang yun na magbibigay sa inyo ng unawa. Kapag ganito daw ang unawa natin, sabi ng salita ng Diyos, ay meron kang sariling paniniwala, ay may liligaw ka. O basahin natin, Kawikaan 18:2. Ang hangal ay hindi nalulugod sa pangunawa, kundi ang mahiyag lamang ang sariling paniniwala. Ibig sabihin, may sariling paniniwala itong taong ito. Nakita po ninyo?
Nagbigay na siya ng statement sa panahon na ipinanganak si Jesus Christ. Doon daw nagalak, naipaliwanag na natin kanina. Paano magagalak si Abraham? Ipatay si Abraham naroon sa Sheol. Ito yung naipaliwanag natin para magkaroon po ng natuwa si Abraham nung pinuntahan doon sa Sheol si Abraham. Nakita po ba ninyo? Ito sa panahon namang siya'y nabubuhay, nagalak daw ang ating Abraham noong binigyan daw ni Jesus Christ ng anak si Abraham. Binibigyan ng maling pagkahulugan, yun ang sisira sa kanyang paniniwala. Yun ang ikapapahamak niya. Kaya mga kapatid, tayo malinaw sa atin, di ba? Kaya kung ikay naliwanagan sa bagay na ito, huwag kang makalimot na mag-subscribe sa ating channel. Kaya marami kang matututunan sa channel ito kung patuloy kang makikinig sa ating pag-aaral. Tinanong po ninyo ang panliligaw at panlilito o baka siya litong-lito na sa kanyang mga pinagbabasa. Kasi walang unawang espiritual at ito po yung taong mapapahamak kapag mali ang unawa sa mga binabasa. Nakita po ninyo? Kaya ingat po tayo na kung saan kung wala kang pangunawa, magtanong ka doon sa may unawa. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, kung nagtatanong ka, mapapaliwanagan ka. At ang magpapatunay, mga salita pa rin ng Diyos o mga aral at turo ni Kristo na siyang magbibigay sa atin ng bukas na isip kung ano yung tama at mali. Yung tamang unawa nasa aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita po ba ninyo? O ngayon, mag-recap na po tayo sa ating pong pag-aaral. So malinaw po, no, dito sa kanyang mga komento ay malabo paniwalaan. Lalong-lalo po yung sinasabi po dito sa Genesis 18, nagpakita po ang Panginoon, gumagamit po siya ng mga anghel. Tandaan po niyo, nagsusugo ng anghel ang Diyos. Basahin muna natin yung mga tungkulin ng mga anghel sapagkat sinusugo ito ng Diyos para salitain. Kasi mensahero din po sila. Yung mensahe ng Diyos ipapadala sa mga anghel. O basahin muna natin yun ha. Puntahan natin yung Hebreo chapter 1 verse 14. Ito po sa mga sulat ni Apostol Pablo. Yung iba hindi kilala kung sino sumulat ng aklat ng Hebreo. Kaya kung binabanggit ho ito para matatak na sa inyong kaisipan na ang sumulat ng aklat ng Hebreo ay si Apostol Pablo. O basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para malaman natin ang tungkulin ng mga anghel. Sabi po niya sa kanyang mga sulat, kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. So malinaw po, mga anghel ay sinusugo, nagdadala ng mga mensahe mula sa Diyos. Ang tanong, dito sa sinasabi niya, no? Dito sa chapter 18, nagsasalita ang mga anghel, ang sinasalita nila yung mensahe na mula sa Diyos. Basahin natin yun. Nalilito kasi siya na akala nga niya nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Kasi ganito po ang nakasulat. Totoo nga naman nagpakita ang Panginoon kay Abraham kung babasahin natin to. Pero kailangan nating unawain. So puntahan natin yung 18 verse 1 at basahin natin. Sabi po dito, nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila, yumukod siya sa kanila bilang paggalang. So paggalang po yun. Doon sa verse 1, nagpakita ang Panginoon. Ibig sabihin, dito hindi man literal na nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Sapagkat hindi pwede pong makita ang Diyos sapagkat si Kristo ay nasaan yung Diyos pa, wala sa pakatawang tao. Maging yung Ama, hindi pwedeng makita yung kanyang kaluwalhatian sa kanyang kabanalan. Dahil siya ay banal. At sinasabi din ni Kristo, wala pang nakakita kailanman sa Diyos Ama. Puntahan natin yung Juan chapter 1 verse 18 na ipinapaliwanag ito ni Juan para maintindihan po natin. So puntahan po natin yun at basahin natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Nakita po ninyo? Kung yung Ama Diyos, nasaan yung Diyos? Wala pang nakakakita. Maging yung kanyang anak,
bilang Diyos, wala pa rin nakakakita. Maging sa panahon ni Abraham, tandaan po ninyo, hindi pa nagkakatawang tao dyan si Jesucristo. Dito po sa Genesis 18 na sinasabi niya, si Kristo daw yun. Ay di nagkakamali na naman siya sa diwa. Ngayon, kailan ba nagkatawang tao si Kristo? Ay di ba sabi diyan, may 3 panauhin na dumalaw kay Abraham? Di ba tao yun? Si Kristo po, kailan nagkatawang tao? Ay di ba't sa bagong tipan yun, ito ipapaliwanag naman sa atin ni Apostol Pablo uli. Nasa kanyang sagot, tingnan po ninyo sa paliwanag ni Apostol Pablo. Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, malinaw po, si Pablo ang nagpaliwanag sa atin. Kailan nagkatawang tao si Kristo? Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. Kasi yung po ang purpose sa pagiging katawan ni Kristo, may purpose naman yung kanyang katawan para ihandog sa mga kasalanan ng tao. Sa panahon ng bagong tipan yan. Kaya kaibigan, itong sinasabi mo sa Genesis 18, mga anghel yan. Wala pa dyan si Kristo. Kasi ang iniisip mo ay si Kristo isa doon at yung 2 anghel, hindi po ganon. Lahat yon mga anghel yon na isinugo ng Diyos para magbigay ng mensahe kay Abraham. Nakita po ba ninyo ang katotohanan? Kaya yung mga taong namamali sa diwa, ikapapahama. Kaya salamat. Kung hindi ka pa rin makakaunawa sa mga paliwanag natin, bahala ka sa buhay mo kung iyan ang iyong pinaninindigan, paniniwala mo, hindi kita gagambalain. Pero tandaan mo, kapag napahama kayong kaluluwa, labas na kami sa iyo. Kasi naituro ko ng tama, nabasa natin sa kasulatan, ang tamang diwa. Nakita po ba ninyo ang katotohanan? Kaya kung ako po ay nagsasabi ng katotohanan, ay di paniwalaan ninyo. Kung ayaw pa rin ninyong tanggapin yung sinasabi ko na pawang katotohanan at ginagawa pa ninyong kasinungalingan, wala na akong magagawa. Ano? So, bahala na ang Diyos sa inyo. Napakaliwanag po ng ating talakayan para ipaunawa sa atin ang mga salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kasi katulad po ninyo, kung namamali kayo sa diwa, katulad niyan, ang interpretation ninyo ay si Kristo ay nagkatawang tao na sa panahon pa ng Genesis 18 kasi sinasabi mo, si Kristo yun, isa doon sa mga 3 panahon ni Abraham. Di ba? O bali natin balikan. Genesis 18:2, at itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. 3 lalaki po yun. Kahit sa isang salin, yan po rin po. May nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. O isa pang salin, itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang 3 lalaki nakatayo na malapit sa kanya. Napakalinaw naman po. 3 lalaki. Kung si Jesus ay nagkatawang tao, diyan pa lang sa Genesis, ibig sabihin ba? Kaya namamali kayo sa diwa kasi hindi nyo inuunawa ang kasulatan. Yan ang inyong ikapapahamak kung wala kayong pangunawang espiritual. Okay na po ba yon? So salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen, na kung saan ay naghahatid ng mabubuting balita para tayo ay hindi mapahamak, inuunawa natin yung mga kasulatan. Maging sa inyong mga komento, no? At salamat din sa iyong komento. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo makakaroon ng ganito magandang topic. Kaya pagpalain ka ng Diyos, sana'y matauhan ka naman at makita mo yung tamang katotohanan para hindi naman mapahamak ang iyong kaluluwa. Kaya doon sa mga taong nakaunawa sa mga salita ng Diyos, at makakatulong po kami sa inyo at sumuporta naman po kayo sa ating channel. Mag-subscribe lang po kayo para doon sa mga pag-aaral na susunod ay hindi kayo ma-late. Kaya lagi kayong update. Salamat po muli. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. God bless you po sa inyo lahat.